Ito pa yung processing, sir? Opo. Lahat ng na-harvest namin sa farm namin, tapos minsan namimili din kami sa ibang farmers, dito namin dinadala. So, pag durian season, usually, abot yan hanggang dito, puno ng durian. Ng durian. Oo. Ngayon, end of the season na tayo. So, yan na lang yung naiwan. Oo. For processing din po ito? Oh, for processing yan. Ito yung chocolate area. Ito yung frozen durian area. Tapos dun sa likod yung yung processing ng mga dried fruits. Meron kami dehydrator. Oh. Dahil SSF din kami ng DTI eh. Tapos dito yung mga jam, mga So, kung anong ma-process namin. Tapos minsan nagko-customize din kami. Kung may mga customers kami na gusto ng certain product, namin. But ano talaga namin is, na-process namin na marami is frozen durian, then dehydrated or jam? Dehydrated, no? Next. Frozen durian, frozen jackfruit. Frozen durian, frozen jackfruit. Tapos tableya. Tapos tableya. Tapos chocolate bars. And then mga dehydrated durian. Dehydrated fruits. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Oh. So may mga durian jam kami, may mangosteen kasi di ba, meron din kaming mangosteen. Meron kaming jackfruit, may durian jam. So, jam na po itong mga to. Oo. So anything na meron sa farm, kailangan talaga ma-process para hindi siya matapon. Tapos parang ganito yung frozen. Parang ganito yung frozen. Nagawa na kami ng mock-up para sa pag kami ng mga IFEX. So hindi na kami magdadala ng mga frozen. Oh. Naka-vacuum pack. So like yung mga yan, jackfruit raji, anak ko na ang nag-develop ng product. Chocolate coated na nougat with dried fruits. So yung anak ko na nagde-develop ng Choco Durian Bites. Ito yung jackfruit namin. Tikman nyo. Ba't meron bang... Ito pa yung frozen. Yeah. That's a frozen jackfruit. Tikman ninyo. Ito yung Ito gloves. pa yung variety niyo, sir? Yeah. Yes. Sweet bering. Sweet bering. Bering. So, tikman nyo. Ito yung gloves. Hindi pa rin tayo natapos kakain. Yeah. Actually, kaya nga hindi lang din ako naglabas ng ibang mga dehydrated. Kasi it's sweet. So, medyo ako sa sugar. So, at least yan, fruits lang muna tayo. Dito labas. Kilala mo siya? Asan ka dyan, ma'am? Maliit. Yan, di ba? Nakalimutan namin this year, si Nel naman. Si Nel, yun. Nakalimutan ko. So, next year na lang. Oo. Nakalimutan. Nominate lang. Okay na. Tikman ninyo. Isa na tayo. Ino-nominate natin. So, ito naman, kasi more on fruits naman yung Hindi ako nagbigay ng process kasi nag-iingat tayo sa sugar natin. So, yung mga packaging namin for chocolate, kami lang din ang nagdi-design. Si Nel. Pakita nga natin. Ito. So, ito, bago pa lang. So, ayan yung aming This is our old chocolate na packaging. So, ito na yun ngayon. So, dito na siya ilalagay. So, yun nga sinasabi ko sa inyo na dalatanan, kami design, kami ang produce, kami lahat-lahat. Yan. So, yan yung tablayan namin na. Ang ganda, ha? So, talagang yan. Kita mo talaga na pag-prepare niyan, hindi basta-basta lang na kung bang pinaghandaan, quality. Na Half kilo na to. Yes. Medyo malaki yung packaging. No? Yeah, may maliliit kami. May 160 grams lang. Merong 100 grams. Tapos, ito yung pinakamalaki. Itong malaki. Ito mga awards nila, Ma'am Mansero.
Asan yung UP nyo dito? Eto. Merong Wow. from negosyo sa Gonegosyo. Gonegosyo sa UP at saka sa LGU. Ang ganda. So, at saka dito sa Davao City. Pasidungog. Kulang isang kwarto direct eh. Pati ito, bigaling din sa LGU. So, these are the things, yung mga award na hindi mo kailangang applyan. Yung magugulat ka na lang na binigyan ka. Bibigyan ka. Oo. So, yun, talagang na-appreciate namin yung mga ganong ano. So ito ang sweet the ring. Yeah. Ito yung tuwan-tuwa ako na award. Mm. Kasi, noon, ano ba to, 2009? DTI? Oo. Ay, yung first award mo. Kasi, naalala ko noon, Most mga attend ka innovative. ng mga exhibit pagbago. Kami, during that time, hindi ko ma-attend kami ng mga bazaar kasi mahal ba yo? Sa Manila, mag-attend ka pa, masahe, ano. So, ang DTI, meron silang, ma'am, may anything ka about yung mga, hindi siya food, non-food. So, nakita ko yung aming durian na maliliit, nahuhulog. Ginawa kong dekorasyon. Parang petrified fruits ba na maliliit? Pinla ng gold at saka green. Nag-present ako. Pwede po ba ito? So, pipili kung sino ipapadala galing Davao. Napili ako. So, namroblema ako kasi binigyan ako ng isang malaking booth. 3 ganito lang ang dala ko. Ano gagawin? Nai-stress talaga ako. So, kailangan creative ka, ayusin yung booth mo, ganyan. Tapos, during that time, na-interview kami, paano yung ano. Tapos, nabalitaan ko, ma'am, nominee ka sa most innovative product. Di parang natuwa na ako, Dad, nominee daw, di tawaan daddy. So, sabi niya, basura natin yan sa farm. Tapos, nung gabi na, tawag ako kay daddy. Daddy, ako yung nanalo. Si daddy muntik nang matumba daw sa upuan, katatawa. Kasi sabi niya, basura lang natin yan sa farm. So, yun yung kauna-unahan ko na attend ng bazaar. Non-food yung ko, tapos nanalo. So, kaya yun, after yun, every year, uma-attend na ako ng mga bazaar sa ng DTI. So, dito talaga, ever since, ang DTI, DA, DOST, Yeah. very supportive sa mga SME. Siguro yun din yung talagang malaking tulong sa atin, no? Na kaya siguro din kami nag-grow. Kasi hindi naman talaga kami, we don't learn about business during our but during yung mga trainings na binibigay nila, marami kaming natututunan. Pero, Tikman natin tikman mo muna ang yan. drink. Malamig yan lang, ha? Pero lalaki pala ng flesh niya. Malalaki sir, siya. Ito yung mga pinagpilian Ganda ng namin. branding mo ha. Pinagpilian namin yan. So, hindi ito nakapasa. Ayoko nito. Ito papalitan. Ito papalitan din. Sino lang nag-design yan? Ang artwork. Kami lang din. Nagkuhan ako ng mga original picture. AI. AI. AI? Ito lahat. AI. So, yan. And then computer. Tapos, lang namin. Saka namin sa printing Ito yung mga seat bearing. Wala kaming dyan. Tingnan mo. Yung biggest Ang laki. na namin. Maganda tong branding mo yan. Okay ba? 54 kilos. Then, coconut. Tinitingnan ko kung nag-fade. But sabi ko, Laki. mas bet. Bakit mayroon ganito? Malaki talaga siya. Gaano ka-old yung tree na yan, sir? Nagbungo ng ganyan. Gaano ka-old nito? Ayan. Oo. Number 40... Dumating ako ng 2000 dito is namumunga na yung Sweet sweet bering. bering. So, siguro mga 5 years na yan namumunga So, 30 years na. 30 years. 30 years na. Tapos, hindi tayo nagbenta ng seedling nun kasi gusto natin, obserbahan muna ang evaluate mo na bago Tunay na picture talaga yan ng kakao namin. Okay. Tapos in-AI namin. Kasi yung story, yung namin na bata pa si Nel, Answer daw. talagang si Daddy, na niya ng mag-farm si Nel. Iba't klaseng art style. Ganda naman. So, lang talaga kami, pili muna. Basa ng libro kahit hindi mo naintindihan. Kay Tay.
So, ito yung yung speaker namin sa summit. Yeah. Ay. Ito siya. Ano yun nga yung talagang bago talaga kami kumuha ng speaker, talagang kilala muna namin na yung ituturo niya ay talagang papakinabangan at may matututo ang aming mga farmers. Napuntahan ko yung farm niya, nakita ko yung production Naging niya. kaibigan na namin talaga to. 5 years na namin siya naging friend. So, kahit online, Ma'am, tawag-tawag, nagko-consult din ako sa kanya. yun ang kagandahan na yung mga Asian friends natin, nagtuturo, nag-share din sila. Hindi sila madamot. Masarap siya. Especially pag hindi frozen. Ang ginagawa natin ito, pag sa farm, wala lang talagang fresh kanina o Mas kahapon. crunchy, sir. Crunchy. Crunchy, tapos lalagyan very ng aromatic. maya sa loob. Isi-send ko sa yung picture. Ang EBR kasi tamis lang yun. Wala siyang aroma. Kulang para sa akin. So ito available na sa Manila. You're already supplied. SM. Rustans, South Super. Or nag-develop packaging ito, niyo? anak ko. Parang ganun din po. Vacuum din. Ganito lang? Oo, tapos may Vacuum. ano lang. Nagtatanong ba ako ng machine ngayon? Medyo mahal eh. Durian tsaka ano? In the future siguro. Ngayon ang ginagawa namin soft dry eh. Yung dehydrator lang. Pero sir, mas gusto ko yung parang sinandry lang. Kaysa dun sa Parang fresh. soft Oo. siya. Yung parang kagaya nung Dried, mangga natin na ganun pa dried. Parang dried mango. Parang ganun lang. Kahit sa pineapple, masarap yung ganun. Ay, Kaysa yung chocolate. freeze dry. Yung chocolate. Ang ganito. Yan ay dip in chocolate na yan. Meron din kami isang variant na walang chocolate. Pakita natin ma'am yung packaging niya. That is jackfruit. Tikman, Try. Sarap. Ano pa yung prutas? May pengi akong water Jackfruit. pa. Jackfruit. Sarap. Parang mangga na. Parang mangga, no? Parang mangga. And that jackfruit is the class B. Kasi yan, halimbawa yan, class A yan. So, mayroon niyang rags. Oh, yung maliit. Pero yung rags kasi ng jackfruit na yan, hindi katulad ng ordinary rags na puti. Na yellow din. Ito yung malalaki na rock na. Yeah. So, Kung ito yung pulp niya, yung rags niya dito sa gitna. Yung may- Sa iba kasi puti. yung may ganito, Ito wala na. yellow. Tapos actually pwede mong kainin. Ilagay dyan. Eto Hindi yung lang siya ganun katamis. matamis nito ha. Yun yung ginagawa namin dried. Kung i-compare Ganda ng natin, packaging din. kung makita mo yung laki ng Lalaki? Oo, malaki yung niya. Mas malalaki to kaysa sa ABR. Mas malaki siya compared sa ABR. Oh, mas malalaki. ABR maikli eh. Lalaki ng flesh. Yeah, kasi malaki itong bunga. Pagka minsan yung may maliit din tayo na sweet bearing, yung mga bago pa na maliliit. Ganyan din siya, pero matataba. So you're already selling the seedlings nito? Yeah. Meron na. Ako. Seedling. Pwede na kayong bumili ng seedling. Ang lang, hindi kami nag-ship. Magkagulo Nahihirapan tayo kami. ulit. Pagbili ng seedlings. Ang hirap pa naman niya i-graph. Nahihirapan niya may mag-graph na Hindi kasi kami nag-i-enarch yung sa puno at kulang yung tao ko. Usually, we just do grafting. Medyo mahirap dahil in a good day, kaya namin mag 70% ang success. Pero pag pangit, maulan, usually Inipay niya nasa akong durian jam. 40% lang. So, maaksaya siya sa rootstock. So pati rootstock patay. Ay, hindi naman. Pero kailangan mag-regraph ka. Magre-graft ka. Pero usually kasi pag mag-regraph ka, ayaw na ng customer, lalo na pag nakita nilang yung Nakalikot. sibol sa side. Oo. Sorry. Gusto ng iba yung Pero marami na nagtanim niyan sa Palawan. Si Congressman Alvarez maraming in-order sa akin eh. Chinip niya sa Palawan. Rosarios. Focus Sila na lang na. kami dito sa production at processing. Kasi dati nun, parang iniisip mo, parang ikaw na lang palagi, pero hindi para talaga dapat. Hindi kaya kaya. na ma'am. Hindi kaya. Kailangan Business talaga, wise. no? Pero ganda ng branding na. Ay, Okay thank you. ba, Mike? Ganda. Kami lang Oo. niyat ang nag-ano niyan eh. Kay,
Ano kasi, nung na ano yung durian, nakapokus kami lagi sa durian na napabayaan ko ang aking chocolate division. So, yun nga. So, nag-ano ko na, Nel, by 2026, tutukan ko na siya. Tsokolate na. Ang bukod kasi na ang durian, so tutukan ko ang marketing ng chocolate. So, anuhin ko sa packaging. Oo. Ang sa chocolate, mas maganda talaga, you're collaborating with other chocolate maker. Oh, yeah. Oo. Hindi yun. Mahirap in any business. Noon siguro, more on, ang kasi dati is laging kakompetensya. Ngayon, is more on collaboration. You help each other. Yun yung napansin ko sa habang nagkakaedad na ba talaga tayo? Pero hindi kasi yung napansin ko habang natututo ka na iba yung iba yung kapag ka nagtulungan kayo sa industry. Correct. Na Yung kwento ng Australia shipment natin. Yung first shipment ng shipment export for Australia. Yeah. Australia, collaboration ng 3 company na considered export na competitor, but actually magkakaibigan man kami. So, collaborator, hindi namin tinitingnan as competitor Para kami. ma-ship nyo siya. Oo. Tiningnan namin yung It was the strength first ng bawat shipment. isa. First time na nakarating yung frozen durian ng Pilipinas doon. Sa Australia. At least they are willing to cooperate. Yun ang crucial eh. Yung industry would be willing to talagang work May together. industry na talagang patayan. May industry patayan, may industry na nagko-collab. Kasi ang mangyari kasi is, like sa durian, you're not sending your durian as Belvis Farm. You're sending durian as Philippine durian. Philippines. So, yun yung Maganda yung gano'n. The market is big enough naman eh. Yeah, market is big. Lalo na rin sa chocolate, ganun din. So, niche ang inano naman natin is fine cacao. Yes. So, kailangan magtulungan din na kulang din ang supply. Kulang din. Ngayon, napansin namin, lahat ng industry is kulang ng supply. Yeah. Coffee, coconut, cacao, durian, even jackfruit. Kulang ang supply. Kasi tagal ng investment eh. Pag fruit trees, no? Kasi ako, tulad kami, gulay kami, di ba? Oo. Ako, naiinip na ako pag 6 months ang Natatagalan ka na. weeks lang eh. Oo. Natatagal. Tulad nun, nag-try kami na yung mga tropical plants, di ba? Yung mga foliage, yung mga photos. Pero tagal naman, 6 months na, wala pa. Ganito pa rin lakal eh. Ba't ang tagal? Lalo na kung mga monstera pa yung diba? mo. Years pa, di ba? Oo. Anong purpose mo doon, Well, sir? gusto ko lang explore na, okay, pwede ba kami, kasi parang meron kaming mini garden center sa sa farm. May mga pumupunta na bibili ng mga potted plants. Sabi ko, sige, haluan natin ng tropical foliage kasi yung iba naghahanap eh. Meron ba kayong ganyan? Monstera, meron ba kayong ganyan? Sabi ko, sige nga, mag-try tayo ng konti mga tropical foliage. Naiinip ako. Imagine mo, 3 buwan na dun sa yung cuttings. Diba, cuttings? Bakit Maliit pa rin daw. Tinatawanan ako kasi yung aking yung bago kong agriculture race, galing dyan sa industry, pag-export ng mga tropical foliage. Sabi niya, tinatawanan ako, sir, ganun talaga katagal, relax ka lang. Naiinip ako. Lalo na itong trees, diba? So, yun yung crucial point. Years. Years eh. Yeah. Naiinip ako. Yeah. So, but yeah, I think, yun nga, nasa sa pagpaplano talaga. Patience din talaga, no? Pero at least nakikita nyo na eh, di ba? When you wait, these are the fruits na hard labor. So, it's talaga more on passion. Yung sa amin, Passion. sa business na, is more on passion. Kasi dumating talaga rin ng point na minsan, kailan pandemic? Umiyak ako. Yeah, I know. Stress ba? Nakaka-stress eh. Stress Bakit na ang pobre-pobre natin? Kasi, Oo. bakit kumusta ang pobre? Bakit pandemic na pandemic, kailangan nating magtrabaho? Ay, magawas ka, Kasi Ellie? diba, nung pandemic, takot kang lumabas kasi high risk. But kailangan naming lumabas, mag-asawa. Kailangan naming ibenta yung mga prutas namin kasi highly perishable. Ang mga tao namin takot lumabas. Yung nandito, wala talagang lumabas. Kami ni Nel, alas 4 ng umaga, gising kami hanggang alas 11 ng gabi, distribute, deliver. Which is, lately, na-appreciate ko kasi God is so good that even the pandemic, yung agricultural products, may market. Mas okay yung benta. Kasi ilan lang kayo na nandun. Kapag farming na kailangan
parang at the end of the day, ikaw pa rin, hindi mo kailangang iasa lahat sa mga tao mo. At the end of the day, ikaw pa rin talagang unless you're really a big company na itatawag mo na lang. Pero yung sa tulad natin, tayo yung backup eh. Kapag may nawala ang isa, ikaw ang backup. Ito parang laro eh. Pero naibibenta. Wala kayong waste na May mga walang waste, nasisira. pero nababawa. Hindi ganun ka Ang balat, balik sa farm eh. Fertilizer. Para sa Composter. Kukompose namin para may mga area kami na mabato, so kailangan na ipataas mo yung organic matter. So, yung mga balat ng durian, ilagay mo lang. Balat ng kakao, ilagay mo lang. Yan. So sila talaga the whole value chain direct eh. The whole value chain. Hindi ka magtigil sa pag-supply ng fresh. Kasi yun ang problema natin sa iba. Sa gulay, ganun, di ba? Pag walang mabenta, tapon na. Tapon. Pero yung post-harvest, tsaka yung processing, hindi nila tinitingnan. Like ito itong jackfruit, di class B na nga. Oh. Ayoko itapon. Oh, yeah. So, Sayang. yan maximize. And then, yung seed niya ngayon, inaaral ko. Kasi, memory sa age. Ilalaga yung seeds nun. Di ba kinakain yun? Kinakain namin yung buto ng bata. ng ka. So ngayon, ini-study ko siya kung paano siya mamaano yung shelf life. Okay. Oo. Then, Parang nuts. And then, yung ibang rugs pa, kasi ito is the class A rug. Yung class B na rug na yung puti na talaga, naghingi ako ng tulong sa academe, sa UP. Kung paano pa ang pwedeng gawin. Hopefully, ito yung mga ganito, ganun din yung mangyari sa mga ibang farmer na walang matapon, na ma-utilize yung meron. Hindi siya ganun kadali, pero kakayanin. Ganito lang noon, kapag, di ba problema ng farmer, walay market. So, pero mag-value add ka. Is that a true answer for Hindi lahat. Ma-market po pa rin yun ang value add mo. Yung market pa rin, yung value add mo. Tapos mas maraming certifications. So, I think value adding is not for everybody. Answer. But kailangan mo ng kasama para may mag-value add lang ng Yung ibang maliliit, pwedeng mga cooperative. Kasi kailangan talaga yung pasensya. Parang kailangan meron kang heart. So, mas may passion. mahirap yung processing kaysa Sa value adding. Actual farming. Yeah, ito. Sa chocolate, kung halimbawa, napaisip din ako, bakit ko ba pinasok to? Kasi parang pangarap lang naman yung gumawa ng chocolate, ba't ba hindi na lang ako bumili ng chocolate, no? Pero nung ay dad, nakagawa na ng chocolate, okay na, happy ka na. After ng ilang months, ay hindi pala, mas maganda pala kung bibili ka ng ganitong makina. Eh, mas mahal. Parang, sandali, hindi pa ako kumita, bakit? Bakit But the good thing lang sa amin is marami kaming network, nakakakuha kami ng grant. Grants, yung mga loan ng DOST na loans, projects. Bibigyan nila sa'yo cash, tapos kayo bibili. Yes. Yung setup program ng DOST. Zero interest. Zero interest. Yung ngayon sabi ko kay Mrs. niya na, Ilang babayad naman tayo ng tax, ilapitan natin yung DA, DOST, DTI, kung sino yung may Para may balik naman, no? And actually, ang laki ng tulong ng government natin. Ang dami kasing ibang farmers na kakausap. Walang kwento yung government natin. Hindi lang sila lumalapit siguro. Pero ilang years bago kayo magbayad? Ang DOST kasi is 3 years to pay. 3 years to pay. Zero Tapos kung, interest. I think, pag 5M, parang 5 years to pay. Yes. Tapos may grace period pa na. May grace period na Before 1 ka mag-start year. magbayad. Tapos ng pandemic, hindi Pwede ka mo muna i-restructure. magbayad. Huwag ka munang magbayad. Kasi wala kang business during that time. So sabihin nila, di ba 1 year yon? Mag-letter ka lang sa kanila, hindi ka magbayad ng 1 year. After 1 year ka na uli magbayad. Yeah, actually, kahit hindi pandemic, basta may justifiable, ka lang na nahirapan ka sa business. Just write a letter. Pwede na lang yun. Oo. Napakaganda ng project ng DOST set up. Mas aggressive ang DOST sa financing for Technology agriculture. kasi. For technology. Kami sa automation. Yun nga rin, hinihintay na nila sa amin, ma'am, mag-apply na kayo sa Yun yung Berbice plano Farm. ko sa isang farm ko. Maglagay kami ng IoTs. Mag-try kong mag-apply ng DOST. Sinabihan nga ako ng DOST. Sabi, kailangan mo ba ng setup sa Davao? Let us know. Oo. Sinabihan ako ng director ng Calabarzon.
Sir Mike, baka kailangan let us know lang. Pero tayo yung tipong hindi basta agad eh. Hindi, Kung hanggat nakaplano, kailangan nakaplano. Negosyante ka eh. Oo, kasi baka masayang lang. Sayang lang. Hindi kayong Kailangan loan ng mo ba loan. talaga? O hindi naman. Baka mamaya magbayad ka lang ng kung ano na matapon lang yung pera. Yeah. Totoo. Yan. Pero very supportive kasi sila. Basta technology. Tsaka science-based. Yun na naman. Ang nakakalungkot lang sa minsan sa setup, yung ibang mga farmers or yung mga SME, dahil government funding, hindi sila nagbabayad. Hindi nagbabayad. Ay, mahirap yun. Hindi nila alam na kapag hindi sila nagbayad, maapektuhan yung project. So, yung opportunity ng iba, nawawala na. Correct. Na ano, You have to commit. Talagang mag-ano ka na. Pag government project, yun talaga yung anuhan mo. Wala na ngang interest, di ba? Oo nga. Ano pa. Maganda yung program nila. DOST, ang DTI, yung DTI. meron din Kaya ako nakagawa din ng dehydrated durian is because the DTI. Yeah, but at the end of the day, direct talagang finance management very crucial. So, any business naman, pero especially sa farming, ang problema ng mga farmer natin, hindi marunong Budget. sa finance. Kahit kami, hindi naman kami expert But at kahit paano, kailangan natin matutunan na magplano. Tsaka mag-manage. Kasi hindi man tayo naturo ano-ano ng wala naman meron lang tayong ag-econ. Ag-econ, ag-econ 1 tsaka basic econ lang. 11 kung ano. But siguro dahil natin, mas priority natin yung ating passion, yung farming, kaysa sa ating luho. Yun din yung inaano namin sa mga bagong curriculum ng mga young generation, especially sa agriculture. Kasi pag agriculture, technical course wala masyado yung ibang management course. So, ini-encourage namin ng university to at least consider changing the coursework to cater to the new enterprise. Kasi agripreneurship talaga very crucial. Especially sa young generation ngayon. Especially sa farming. Kasi farming always in the Philippines, pababatingin always look down upon di ba? Pag farmer ka, pobre ka. Pobre ka But hindi nila alam yung opportunity Remember, nung nasa airport ka? Oo. Nung sinabi mo farmer ka, na-hold siya? Kaya ngayon, kapag ka may magtatanong sa hindi ko sasabi farmer ako. Owner ako. Sabi ko, businessman. I'm a chocolate maker. Chocolatier. Oo, so chocolate maker. So kapag chocolate, medyo high-end Hindi niya alam, tabliya lang wala yung ginagawa ko. Nagigiling ka lang talaga. Farmer, tapos tingnan yung mga passport ko, puno-puno. Ano to? Smuggler na. Smuggler na. Oo, biyahe. Kaya na-question ka. Hindi mo tingin sa farmer talaga, kahit sa immigration natin, ang baba natin sa magsasabi. So, but in anyway, ito yung gusto namin mabago talaga yung mindset. Kaya we really wanted to engage and we're very passionate in encouraging people to really venture into it. Kaya we share we share the technology. We don't keep it to ourselves wala kasi sa motto namin ang ang makasarili. Sana talaga maraming kabataan ang pumasok sa farming. Yes. Kasi nakikita namin ngayon, nagti-TikTok na lang. Nag-aano sa kay Meta umaasa. It's not healthy. Yes. Yeah, parang nakikita ko it's not healthy na umasa ang mga tao kay Meta. Well, hindi naman umaasa kay Meta. But it's your I think, yung iba kasi sayaw-sayaw. Professional naman kayo. This one is a good This one is, parang you are the bridge ba yan? Or to showcase the instrument. Para ma-showcase ang na for other people to learn. Yeah. So it's a different thing. May Meta, tinitingnan ko din sa akin. Diyos ko, ang tagal kong makano. Konti lang kasi followers. Tataas na lang yung sugar ko, kakakain ng durian. Kasi ang ko is kumain ng durian. Kasi ang ko talaga, ang primary purpose is mang-inggit. I-TikTok mo nang i-TikTok to. Hindi ako Naka-press FB Live nga siya. FB Live. FB Live. FB Live. Sa director ko.
Tataas na nga lang ang sugar ko kakain, hindi pa ako kumikita. Hindi, iba na si FB, iba na si Facebook ngayon, mahina na ang Mahina na. Kasi marami na kasi. No, isang beses, nakgawan mo ako ng coffee with durian. Wow. Sa isang linggo, parang sa maghapon, nakailang ano na siya. Sabi ko, anak, tama na. Ang puso ko, gano'n na. Palpitate to the max na ako. Tama na muna. Nalungkot naman kay yung passionate siyang magtimpla at ipainom sa'yo. Pero sabi ko, anak, parang hindi na kaya ng heart ko. Hindi na ako matutulog sa gabi. Yun, maano siya, maano naman din pag naumpisahan. O, padala mo sa pan. Kaya magpapatanim ako ng kape para sa kanya. Yes. So, basta sa Marilog. Oo. I see. So, yung ganun yun eh. Dapat kung ano yung passion passion nila, bigyan na lang namin. Salamat sa pagpunta niyo dito. Thank you, Rema. Pero may bigyan ko certificate, ha? Ayan na yung certificate. Asan Ayan ang na yung certificate? certificate. Hindi pa payag na kasi Ano ba? bagong convert eh. At saka yung bag. A certified durian lover from Belvis Farms. Wow. So, these certificates recognizes Direct Buddy and Sophia. Ma'am Sophia, Yes. Mike, Thank you. and Sir Jonathan. Jonathan. Ano, For courageously giving the King of Fruits a chance at Belvis Farms at Barangay Wangan, Kalinan, Davao City on October 28, 2025. While others turned away this, so you brave soul, step forward, especially Ma'am Sophia, proving that the true adventure begins with an open mind and a strong sense of curiosity. May your taste buds forever remember this moment of discovery and your heart remain open to the life's boldest flavors. wow. You are now a certified durian lover. Sir, Buddy, Ma'am Sophia, Oh, thank you. Sir Jonathan. Ilagay mo na lang doon yung pangalan natin, ha? Dapat napaprint ko na kanina. No? So, ito yung mga idadagdag ko sa farm Galing. na Okay. may computer. So, ginawa ito ng anak ko, si Mikey. Yeah. Si Mayik. Yung inaanak mo. Yeah. Na ano. Dapat nun is, durian convert. Congratulations, durian convert. Pero inano na lang namin na para sa tanan. Galing. Pag off-season naman doon, frozen naman yung inaano namin. Siniserve So ngayon, habang may fresh durian, fresh muna. Pag off-season na, we have a lot of blast frozen durian naman na ano. Ilang months yan na frozen na Ang shelf life Shelf niya life. hanggang 2 years. 2 years? Basta ano lang siya, keep frozen. Hindi lang siya hindi mo ilalabas. Dahil pag nag-blast freeze ka kasi, that's negative 40. So, hindi tulad ng regular freezer na nagpo-form ng crystal. So, pagkain mo, matubig. Yes. So, pag with blast freezing kasi, no crystals ang ano. So, kung ano yung texture niya, Yun pa rin. ganun Yan pa pa rin. rin. Galing. So, ano siya, parang kung ano yung fresh, more or less, parang ganun siya. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.